Can see ka-vibes. Kung ano man yung ginagawa mo, mabuti man yan or masama, anyone can see. Not unless mag-isa ka lang talaga sa kwarto, pero meron pa rin makakakita. Of course, yung nasa itaas na yon ka-vibes. Nandito na naman tayo sa araw ng pagre-reminisce, ka-vibes. Happy Thursday! Happy Throwback Thursday! Ayan, ano bang parte ba ng buhay mo ang inaalala mo ngayon? 'Di ba? Mga panahon ng kabataan mo, yung mga panahon na kayo pa ng first love mo. Uy, 'di ba? Kinikilig ka pa rin, 'di ba? Kapag napapasabi or nababanggit yung first love, aminin naman natin. 'Di ba? Ano ka ba? Tigil-tigilan mo na 'yan ha. Bakit mo naaalala? Bakit mo naaalala si ex? Siguro dahil may problema kayo ng present jowa mo. Kadalasan kasi ganyan 'di ba? Kapag ikaw ay medyo may problema dito sa present, vulnerable ka na sa mga bagay-bagay, sa temptation, 'di ba? Oo, hindi 'yan ang sagot sa problem ka vibes Lalo na kapag lalo lang yan palalalain or lalo lang yan paluluhain at alam mo yung paguguluhin ng iyong isipan. Ayan, at nararamdaman mo kay partner kung si ex ang iisipin mo, 'di ba? Ganun lang yun eh. Sobra sa dami ng problema sa mundo, wag mo nang dagdagan pa. Sa totoo lang minsan naman talaga, masarap alalahanin ng nakaraan. Hindi naman natin maalis yan, pero hindi na dapat binabalikan. Kumbaga pa flashback lang, mga memories lang, like sa Facebook, mga memories, diyan. Hanggang memories na lang yan ka-vibes memories na dapat nagbigay sa atin ng leksyon. Hindi natin maiiwasan darating at darating naman ang problem. Halos araw-araw naman, 'di ba? Halos araw-araw lahat naman tayo sa relasyon ay nagkaka-problem. Pero hindi solusyon yung nakaraan para maayos sa mga hinanakit natin in the present. Dapat nga mas nakatulong pa yung past para mas para mas maging matatag tayo sa present. Ayan, lahat naman ng ating nakaraan should be our lesson in our present and future para hindi na maulit, 'di ba? Kadalasan kapag yan naulit pa, kasalanan mo na yan, 'di ba? Hindi ka natuto. Para sa akin, ganun lang yun ikaw ba ka vibes? Ayan na, pares ba tayo ng pananaw sa nakaraan? Halimbawa, may problem kayo ng present mo, tapos biglang nagparamdam si ex sa'yo, anong gagawin mo? Anong maiisip mo ka-vibes? Ayan na. Iisipin mo ba na baka it's a sign? It's a sign na baka mamaya pwede ko nang kausapin si ex? Ayan, baka kami talaga para sa isa't isa, ganyan. Oo, iisipin mo bang tadhana ang dahilan kaya nagparamdam si ex sa mga panahong may problem kayo ni present? 'Di ba? Pag nagpaparamdam yung ex mo sa'yo, isipin mo yon. Ito na ba ang chance para maging masaya ulit? 'Di ba? Kung minsan kasi kapag gayon, medyo hindi kayo okay ng present mo, parang ay gusto ko na maging happy. Eto si ex, nagparamdam. Hindi mo na napapansin. Minsan kasi dahil nga naghahanap tayo ng scapegoat or ng easy solution, ang nangyayari, hindi natin alam, mas malaking problem yung ating pinapasok. 'Di ba? Babalik tayo sa problema, lalo na kung tungkol ito sa iyong present relationship at isang ex. Kaya ang tanong, kung halimbawa, ka-vibes nagka-problem kayo ng present partner mo at biglang nagparamdam si ex, makikipagkita ka ba sa kanya? 'Di ba? Mapapa-throwback ka talaga ka-vibes at mapapaisip ka talaga kay ex. Siyempre, samahan niyo po ako dito sa Love Me, Kathy G. All the way hanggang 3:00 po tayo ng hapon magkakasama-sama. Kasama niyo na naman po ako ang guidance niyo sa Usaping Pag-ibig, Kathy G. Kaya ka-vibes, kapit ka lang at bisitahin po ang aming social media accounts, FB, YouTube, IG, and YouTube, IG, and TikTok sa 92.3 FM Radio Manila. Tayo po sa bayan na papakinggan din sa 102.3 Baguio and 97.5 Jensan. Walang bibitiw, ka-vibes! Manatiling nakatutok dito lang sa 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio. Goodbye. 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio. Debbie Gibson, ayan, talaga naman ang mga awitin natin mga talagang pang flashback ka-vibes. You're listening to Love Me, Kathy G. And ako pa rin po ang inyong kasama, Kathy G. Kamusta naman po dyan sa lahat po ng mga nagpa-full tank kagabi? Ang haba ng pila sa mga gasoline station. 'Di ba? Oo, kamot ulo. But don't you worry, according naman sa mga balita, possible na magkaroon naman ng rollback. Sana nga, 'di ba? Laban-laban, bawi-bawi Pero sabi nila, Kati G, nangyayari naman kasi rollback.
magpa-price hike, napakalaki. Pag nag-rollback, sentimo. Isipin nyo na lamang po, still nag-rollback, diba? Let's be thankful. Sabi nga nila sa lahat ng mga maliliit na bagay, dapat ipagpasalamat po natin yan. Dahil pag samasamahin mo yung mga maliliit na bagay na yan, mas malaki pa yan, diba? Sa inaakala mo. Yon, nako ka-vibes ha. Dahil nga po throwback ngayon, kung may karelasyon ka na, pwede ka pa bang makipagkita sa ex? Ito yung matagal ng debate Ito yung mga sinasabi nila, hindi no? Bakit daw ako makikipagkita kay ex? Depende. Siguro if you're single, and then yung ex mo single then why not coconut, 'di ba? At kung may feelings pa kayo sa isa't isa, pwede naman, 'di ba? Yun yung mga sagot. But then, pero papaano kung committed ka na? Paano kung in a relationship ka na ka-vibes? Makikipagkita ka pa rin ba kay ex? Ay nako. Makikipagkita ka pa rin kay ex kahit na committed ka na? Nako, ang dami kunyari hindi pero deep inside, 'di ba? Ang iba yung tinatakbo ng isip. Hello muna sa mga ka-vibes po natin na nanonood sa atin sa FB Live. Hello po sa inyo mga ka-vibes. Yan, kina Miss Altesa, Farges Real, Gloria Kimishano, Hans Manrique, and William Mortel, at sa lahat po ng mga nakatutok na rin ngayon sa kanilang mga radyo. Hello, hello ka-vibes. Thank you so much sa pagsama sa akin. And of course, mamaya abangan nyo po ang ating letter for today coming from Layla. Ano nga ba ang problema ni Layla? Nakarelate, ikaw ba si Layla ba ay hindi makamove on sa ex? Makikipagkita kaya siya sa kanyang ex? Naranasan mo na ba yan ka-vibes? Yung alam mo yon, dumating ka sa point na parang medyo hindi ka okay, o kaya naman nasa relasyon ka, on the rocks kayo. Merong bang point sa buhay mo na parang natetempt ka na kausapin yung mga hindi na dapat kausapin? Well, ka-vibes, abangan nyo na lamang po ang ating story for today. Nababasahin ko na po maya-maya lang. Kaya tutok lang dito sa Love Me Kathy G sa 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio, ka-vibes. Love me. To be kind of love. Ikaw ba, ka-vibes? Ano bang klaseng love ang gusto mo? Ayan. Nako, ka-vibes ha. Kung ikaw ay may karelasyon na, pwede ka pa bang makipagkita sa ex? Yan po ang ating Kathy G. Ask, ang ating pong tanong for today. Ayan, ngayon Throwback Thursday. Siyempre, alam niyo naman po kapag throwback talaga namang naaalala, talagang pumapasok or nagpaparamdam ang ating mga ex. Hindi maalis-alis, 'di ba? Ang mga ex natin. Kasi naman, siyempre, yan naman mga ex natin, naging part naman ng life natin yan Naging part naman ng buhay natin yan Hindi man naging maganda ang ending nyo ng ex mo, still, naging parte na yan ng buhay mo. Oo, 'di ba? Nakaramdam ka ng pagmamahal diyan. Nakaramdam ka ng something diyan, something. Oo. Well, abangan niyo po ang ating story for today. Mapa-throwback tayo sa ating story from Layla. Nababasahin ko na po, syempre, in a short while. Kuminsan kasi, alam niyo, kapag tayo ay feeling weak, kapag tayo ay may pinagdadaanan, kuminsan, 'di ba, nagiging weak din tayo sa temptations. Kuminsan napapaisip tayo ng mga bagay na hindi dapat nating isipin. 'Di ba? Kumbaga, parang pag lalo na kapag ikaw ay nasa relasyon at may pinagdadaanan ka, mapapaisip ka dun sa tao na hindi sa'yo nagbigay ng problema So parang gusto mong tawagan, parang gusto mo ng comfort from that person, pero paano kung hindi na pwede? Ex na nga. Well, ang gagawin mo na lang, isipin mo na lang at sasabihin mo na lang, Kathy G, sana maulit muli ang lahat sa amin. Abangan niyo po ang story ni Layla, nababasahin ko na po after this beautiful song from Gary Valenciano. Sana maulit muli. Ka-vibes. Love letter. This love letter is from Layla. Dear Kathy G. Magandang tanghali sa iyo, Kathy, at sa lahat ng sumusubaybay sa iyong programa. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Layla mula Montalban, Rizal. Sumulat ako sa iyo, Kathy, para ibahagi ang kwentong pinagdadaanan ng aking buhay pag-ibig
na muntik-muntikan ng maging isang malungkot na kwento. Kathy, meron akong boyfriend at live-in partner for 4 years na. Itago na lamang natin siya sa pangalang Ken. Kathy, naging masaya naman ang aming pagsasama noong una. Mabait, responsible at may respeto si Ken sa lahat ng bagay na kailangan at gusto kong gawin. Hanggang sa umabot kami ng aming second anniversary. Noong mga panahon na yon ay na-promote si Ken sa trabaho. Masayang masaya ako para sa kanya. Pero sa paunti-unti niyang pag-angat sa kumpanya, ay ang paunti-unti namang pagbagsak ng aming relasyon. Madalas ay gabi na siyang nakakauwi o kung minsan pa nga ay doon na siya sa quarters nila natutulog. Pagdating naman ng weekends ay pareho kaming pagod sa isang buong linggong pagtatrabaho, kung kaya't mas pinipili na lamang naming matulog o kaya gumawa ng mga gawaing bahay. Noong mga panahon na yon ay ramdam na ramdam ko ang panlalamig ng aming relasyon na talaga namang naming nakakabahala na. Tanda ko pa noon, araw-araw naming pahinga ang isa't isa, Kathy. Pero umabot kami sa punto na para bang pagod na rin kami sa presensya ng bawat isa. Kathy, hindi ko alam kung anong gusto kong ipahiwatig sa akin ng mundong ibabaw or kung anong gustong ipahiwatig sa akin ng mundo, pero kasabay ng gumugulong relasyon namin ni Ken, ay bigla-bigla namang nagparamdam muli ang aking ex-boyfriend na si Jeff, who happens to be my first love and my first boyfriend. 4 na taon din kaming nagtagal ni Jeff, mabait, matalino at mapagmahal si Jeff, Kathy. Kung tutuusin wala na kaming naging problem sa isa't isa habang kami pa ang magnobyo. Long distance ang relasyon namin ni Jeff noon at hindi magtugma-tugma ang aming oras. Kagaya ng ibang relasyon na walang communication, nagpa siya kaming maghiwalay. Minahal ko at minahal din ako ni Jeff ng todo-todo, Kathy. Kaya napakasakit ng naging paghihiwalay naming dalawa. Mula sa pagiging OFW ay napirmi na sa Manila si Jeff at noong mga panahon na yon, kasal na siya, Kathy. Kaya nagulat ako nang makatanggap ako ng message sa Facebook mula sa kanya. Nagkaroon kami ng kamustahan at napag-usapan namin ang buhay ng isa't isa. Life update, kumbaga. Sa ilang araw na inuumaga na si Ken sa trabaho ay si Jeff ang naging katawagan ko sa telepono at ang kausap ko tuwing gabi. Kathy, magsisinungaling ako kung sasabihin kong walang kakaiba sa kung paano kami mag-usap ni Jeff noon. Alam ko at ramdam ko na during that time, nandoon pa rin ang naging connection namin sa isa't isa. Sa ilang gabi na kami ay magkausap, Kathy, at laging nagtatawagan, nakwento niya na hindi na siya masaya sa kanyang buhay may asawa. May pinagdadaanan din ang kanilang pagsasama ng kanyang asawa, Kathy. At na-share ko rin na hindi maganda ang estado naman ng relasyon namin ni Ken nung mga panahong yon. Kathy, dumating pa nga sa punto na gustong-gusto na makipagkita muli ni Jeff sa akin. Pinipilit niya na mga panahon na yon na kailangan naming magkita at makapag-usap ng personal. Ang sabi niya, kahit man lang isang araw, ay pagbigyan daw namin ang aming nararamdaman para sa isa't isa. Kathy, tuksong-tukso ako sa mga panahon na yon nung sinabi niya sa akin yon, knowing that he's my first love. Sa totoo lang, Kathy, that time napapaisip na rin ako na pumayag na makipagkita. Pero alam ko na oras na magkita kaming dalawa ay hindi namin mapipigilan ang bugso ng aming damdamin. Sigurado ako na makakagawa kami ng bagay na baka hanggang ngayon ay pinagsisisihan naming dalawa. Kaya naman, Kathy, tinibayan ko ang loob ko at umamin ako kay Ken. Kinausap ko si Ken tungkol sa nararamdaman ko about our situation. Ang mga hinaing ko, mga hinahanap ko sa relasyon at ang panglalamig niya sa akin. Sa una, hindi naging madali ang aming pag-uusap.
Hindi niya maintindihan ang aking mga sinasabi, ang mga hinaing ko, Kathy. Pero pilit ko itong ipinaintindi kay Ken. Kinalaunan, naintindihan niya rin ako. At matapos ang masinsinang pag-uusap, puso sa puso. Siya na mismong gumawa ng paraan para makabangon muli ang aming relasyong muntik nang mapunta sa wala. Kathy, kapag binalikan ko ang mga panahon na yon, hindi ko magawang magsisi. Naging daan ito para mas maging matatag at bukas kami ni Ken sa isa't isa. Kung hindi ako tinukso ni Jeff, kung hindi ako nakapag-isip-isip at isaalang-alang ang meron kami ni Ken, baka maraming buhay ang nasira. Sa ngayon ay masaya na muli kami ni Ken at ikakasal na rin kami ngayong taon. Pero paminsan-minsan, hindi ko maiiwasang isipin kung ano kaya ang posibleng nangyari sa amin ni Jeff kung pumayag ako noon na makipagkita sa kanya. Magbabago kaya ang takbo ng aming mga buhay? Baka nasira ang buhay may asawa ni Jeff. Baka naging kabit ako ni Jeff at baka nasira ko ang buhay ni Ken. Ang sarap balikan lang, Kathy, ng mga nakaraan. Masarap alalahanin ng aral na bigay ng mga nagdaang panahon. Pero ang naramdaman kong pagmamahal sa aking first love ay habang buhay nang naririto. Hanggang dito na lamang, Kathy, at maraming salamat sa pagbasa ng aking liham. And please, play the song. First love never dies, pero kapag naman committed ka na, dapat pinapatay na, 'di ba? Tinigilan na 'yan. Well, itong ating letter sender na si Layla, muntik na. Muntik nang umabot dun sa point na talaga masasabi niya, Kati G, nako, mapapatay yung kanilang relasyon, mamamatay yung kanilang relasyon kapag tinuloy niya yung pakikipagkita, diba? Aminin naman natin, ka-vibes, kapag tayo nagiging weak tayo, kapag tayo may pinagdadaanan tayo, o lagi kayo nag-aaway na inyong karelasyon, na inyong boyfriend or your girlfriend, tapos may magpaparamdam sa inyo ibang tao, diba? Lalo na yun, yung first love mo pa yung magpaparamdam sa'yo. Aminin mo naman na talaga magiging weak ka at matutukso ka. 'Di ba? Madadala ka dun sa temptation na kumbaga dun sa ahas na tinitempt yung apple, o 'di ba? Sasabihin sa kainin mo na yung apple na yan, 'di ba? Ikaw hindi ka ba na-tempt? I'm sure na-tempt ka rin, 'di ba? Lahat tayo dumadaan dun sa point na lalo na kung alam mo yun na on the rocks kayo. Ito dito sa ating letter sender, 'di ba? Magkaaway sila, hindi maganda yung relasyon nila, nanlalamig na yung relasyon. Eto si ex, nagpaparamdam, hindi rin maganda yung relasyon ko So, sino yung nagsama? Yung dalawang weak. 'Di ba? Anong nangyayari? Pag nagsama sila, yun, clash of clan. Anong nangyayari? Well, maganda naman ang kinalabasan dahil naging okay din naman. Pero kapag napapa-flashback, itong si Layla, napapasabi siya na, what if, Kathy G? What if, pinagbigyan ko yung gusto, yung nararamdaman ko because he's my ex. And he's my first love. He's my first boyfriend. Anong gagawin ko? Kung may karelasyon ka na, pwede ka pa ba makipagkita kay ex ka-vibe? 0916-563-1777. Or syempre, hello po sa lahat po ng mga nanonood at nagbibigay ng kanila pong reaksyon at payo sa ating Facebook Live. Posted na rin po. Hello po sa inyo dyan, especially po sa Jensen. Ayan, 92.3 FM Radio Manila, dyan po nakapost ang ating Kathy G as or my FB page, DJ Kathy G. Sabi nga nila, kapag ikaw nasa relasyon ka na, kapag ikaw ay okay na, kahit pa magparamdam si ex sa'yo, please lang, let's not bring the past ka-vibes. Huwag nang balikan. Payuhan po natin si Layla or anong reaction nyo. Dito lang yan sa your favorite music radio, 92.3. Ka-vibes. Ay may pag-asa, di ba? Habang buhay, kapag ikaw ay nagmahal ng todo-todo, naramdaman mo yung totoong pagmamahal sa unang taong nagbigay din sa iyo ng love, 'di ba? Habang buhay, itatanawin mo 'yon. Habang buhay, mararamdaman mo 'yon. Katulad na po ng ating letter sender na si Layla na hindi makalimutan ng kanyang ex, na kanyang first love.
Kaya naman, nung time na nagkaroon sila ng problema ng kanyang live-in partner, ng kanyang present boyfriend, eto si ex nagparamdam. At anong gagawin ni Ed? Ay, anong gagawin nitong si Layla, 'di ba? Kung hindi, maging weak at gusto niyang pagbigyan. Itong gusto ng kanyang ni Jeff na magkita sila dahil si Jeff ay hindi rin happy sa kanyang present na relasyon sa kanyang buhay may asawa. Kung may karelasyon ka na, pwede ka pa ba makipagkita sa ex? Alam niyo po ba mga ka-vibes na base po sa isang pag-aaral, kapag ang isang tao ay talagang unhappy sa kanyang relasyon, malaki yung tsansa na makipag-reconnect siya sa kanyang, makipag-reconnect sa ex. Dahil ito ay magsisilbing backup nila. Katulad noon ni na Layla at Jeff nga na ito ay konektado sa pagkakaroon ng problema sa current nila na relasyon. Ano nga ba ang inyong mga masasabi or inyong mapapayo or inyong reaksyon para sa ating pong center for today na si Layla? Sabi ni Maureen Aba from text line, hello po, ka-vibes. Pasensya na po kung tawag ako ng tawag. It's okay. Alam ko po na nakukulitan kayo. Sorry po. Alam ko din naman po na more online kayo. Madalang lang kasi ako. Ayan. Kaya hindi ako makapag-comment. It's okay, Maureen. Actually po, malabo konting liwanag na lang ang nakikita ko. Kaya, thank you naman sa iyong pakikinig sa amin. And, hayaan nyo last na po. Okay. Sige, thank you Maureen. Huwag ka mag-aalala. Okay lang naman yan. That's normal. Oo, tama po ang desisyon mo na hindi sumipot sa ex at inayos mo ang relasyon nyo ng kalib-in mo. Sabi ni Jenny Kalupig. Thank you, Jenny. And this one naman coming from Facebook Live, Joel Hason, Dasigan Harkio. Big no-no yan. Konting respeto naman sa kung sino ang nobyo o nobya niya ngayon. Ika nga XXX, kung meron ka naman sa'yo, settle with him or her kung nagkakaroon kayo ng problema. Ganun lamang po yun. Ayan. Thank you, Joel Harkio, William Mortel. Sabi niya, Kathy G, syempre hindi na X is X nga eh. So far, wala naman ako noon, but soon baka, ay talaga ba? Wag mo nang antayin pa, William Mortel ha. Kathy G, hello naman dito sa Jensan. Uy, kamusta po kayo dyan mga relay station po dito sa 97.5 Jensan. Sa mga nakikinig po dyan, ang lakas po ng programa nyo, napapakinggan po namin dito. Thank you so much sa lahat po ng mga taga Jensan. Ang sarap-sarap na bumalik sa Jensan, lalo na yung sunod-sunod na tindahan ng tuna ron, di ba? Yung mga kainan doon, fresh na fresh yung tuna, ang sarap. Ayan. Hello po sa inyo dyan sa Jensan. Kamusta po kayo? And thank you so much sa inyo pong pakikinig lagi sa akin. Ayan. Sabi naman ni Jessica, Kathy G, kung ako kay Layla, tama yung naging desisyon niya. Kasi totoo naman na nagiging weak tayo kapag tayo ay may pinagdadaanan. Pero buti na lang napaisip siya, kung hindi, parehas silang ngayon ng ex niya. Baka mamaya naghiwalay din at hindi maganda ang kinalabasan ng relasyon ng ex niya, siya pa ang naging rason. At buti na lang natauhan siya. Ayon. Thank you, Jessica. And hello, Farges Real, Gloria King Mishano, Darwin Rosel, hindi naman dapat na. Respeto naman doon sa current na jowa niya. Ganun lamang po kasimple yon. Ayan. Thank you, Darwin Rosel, Miss Altesa Sino Cruz. I love your playlist, Kathy G. Thank you so much. Ayan. And Mary Dulay also. And Maria Shelo Erana, gandang hapon sa'yo. Ayan. Sa lahat pa rin po ng mga nakaka-relate at napapaisip sa kanila pong mga ex. Kamusta naman ang inyong ex ka-vibes? Ayan, i-text mo lang po ha, 0916-563-1777. Yan po ang aming text line. Or pwede nyo pong i-post aming FB page, 92.3 FM Radio Manila, or my FB page, DJ Kathy G. Tuloy rin po ang inyong panonood sa FB Live ka-vibes sa Walang Bibitiw. Manatiling nakatutok dito lang sa Love Me Kathy G sa 92.3 FM Radio Manila. Your favorite music radio, ka-vibes. There you'll be. Faith Hill, 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio, ka-vibes. Kung may karelasyon ka na, pwede ka pa ba makipagkita sa ex? Pwede pa ba, ka-vibes? Taas sa mga kamay na pabor? Taas sa mga kamay ng hindi na pabor? Yung mga umiiling dyan? Alam niyo po ba, ayon sa isang pag-aaral na ginawa sa mga college students, napag-alaman na 40% ng mga estudyante na nasa relasyon ay in touch pa rin with their exes. Ba? Yung mga hindi maka-move on sa ex to eh.
Oo, yung eto kilala ko hindi talaga 'to maka-move on sa ex niya, eh. Kasi nandun pa rin dun sa telepono niya. May picture pa rin dun. Palibhasa hindi lang nakikita nung present niya kaya nandun pa rin yung picture ng ex niya. Charot. Ka-vibes ha. Ayan po ang ating letter sender po na si L. Si Leila. Si L pala kahapon. O, si Leila po ay isinare yung muntik-muntikan ng pagkahulog niya dito sa patibong ng kanyang ex-boyfriend na si Jeff, who happens to be her first love. First love niya tong si Jeff eh. Kaya nung time na on the rocks sila nitong present boyfriend niya, naka-live-in niya, at ito namang si Jeff ay on the rocks din dito sa kanyang asawa, pero asawa na to eh, yung kanyang tawag dito, marriage life, eto ngayon ang problema. Nagkatawagan, nagkausap, ayun, gustong magkita. Pero buti na lang medyo natauhan or medyo nasa tamang wisyo pa at na-realize nila na teka lang, kapag pinagbigyan natin ng isa't isa, baka mauwi sa kung saan pa. 'Di ba? Sabi ni Michael Fernandez, ito, parang hugot na hugot ang nito. Pwede naman makipagkita, Kathy G. Wag lang sa lugar na maraming makakakilala sa'yo. Ang ganda ng suggestion nito, pasok sa banga. Parang talagang gawain to eh. Alam niyo yon, pwede naman po out of the country tapos watch ng movie same time next year. Malamang to inspired to dun sa movie na to kaya itong si Michael talagang ito yung sinuggest eh. Talaga Michael ha, ang ganda ng suggestion mo. Oo, makakatulong yan dun sa relasyon, 'di ba? Pwede makipagkita Huwag lang mahuhuli, ganon. Thank you, sabi ni Lawrence Manipol. Hello, Lawrence Manipor. Ayan, lagi po akong nakatune in sa'yo, Kathy G, ha? Ayan, and thank you. Kahit nasa biyahe po ako, everyday akong nakikinig. Thank you naman. Good afternoon, Kathy G. Shout out po kay Miss Arlene Stone, kay Miss Reynita Fernandez, and Miss Faith Quilion, the former member of KJC. Oh, talaga. Ayan na. Laymon Labrador. Ayan. Hello, Laymor. Kamusta kayo dyan? Ayan, sa DCAR. Vidal Aquino, ano po yung tamang title kahapon? Sige, I'll announce it later. And happy 80th anniversary po, the signing of the United Nations Chapter 1945. Sige, thank you, ka-vibes. At sa lahat pa rin po ng mga gusto pang humabol at magbigay din ng title of the story for today. Kapag nahulaan mo yan, ka-vibes, instant 500 pesos ang sasa iyo. Kaya naman, i-message mo na yan sa 0916-563-1777 at kasama ng inyong reaksyon. Kaya ka-vibes, ano pang inaantay nyo? I-message mo na yan. At patuloy na makinig dito sa Love Me Kathy G sa 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio. Ka-vibes. Novita! 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio. Ka-vibes. Ikaw lang. Sana ganun Sana hindi ka na mag-iisip pa ng iba. Ikaw lang. Huwag na yung maghahanap pa na iba, lalo na kung on the rocks kayo nung karelasyon mo. Hindi yung sasabihin mo, ay, okay lang naman Kathy G na makipagkita pa ako sa ex ko. Kasi yung tanong natin for Kathy G, kung may karelasyon ka na, pwede ka pa ba makipagkita kay ex? Ikaw lang ang dapat sagot. Hindi na. Ganon. Ito talaga, oo. Palibas, ang daming choices. Ay, ang daming choices. Oo. Ka-vibes. Ayan, at syempre, dito na po tayo sa ating final hour ng programang Love Me, Kathy G. And salamat sa lahat po ng mga nag-effort at nagbigay po ng kanilang payo para po sa ating letter sender na si L. Si L nga po na isinare at kanyang naaalala kung siya ba ay pumayag dito sa kagustuhan ng kanyang nararamdaman and of course ng nararamdaman ng kanyang ex-boyfriend na kanyang first love na magkita sila. Ayan na, ang kanyang first love ay kasal na, may asawa na, siya naman ay may ka-live-in pero on the rocks parehas ang kanilang mga relasyon. So naging weak sila sa isa't isa at nagkaisa na magkita pero buti na lang may nagkontrol. Diba? Paano kung walang nagkontrol dun sa nararamdaman nila? Ano ang mangyayari? Anong mangyayari, ka-vibes? Ayan. Oo. Sorry for that. Ayan. Anong mangyayari sa kanila? But anyways, thank you, ka-vibes, sa inyo pong mga ibinigay na reaksyon at payo for Layla. Alam nyo, walang perpektong relasyon. Lahat ay dumadaan sa pagsubok or temptations, pero kung matindi yung paniniwala at kapit nyo sa isa't isa,
malalabanan ito kahit mahirap. And for you, Layla, I know minsan nagiging weak tayo sa temptations, lalo na kung merong mag-feel in nung loneliness natin. Pero lagi mong tatandaan, lagi mong iisipin yung effect nito if ever you allow yourself na mahulog sa maling decision. Hindi lang relasyon nyo ni Ken ang masisira, kung hindi ang family ng ex mo na si Jeff din. You know what? Huwag mong hayaan na mahulog ka sa temptation kung ayaw mo na magsisi sa bandang huli. Maraming salamat ka-Vibes for sharing your story with us. At sa mga gusto po mag-share ng kanilang story, mag-email lang po kayo sa lmtkathyg@gmail.com or pwede po PM sa 92.3 FM Radio Manila or my FB page DJ Kathy G. Maraming salamat ka-Vibe sa pagsama po sa akin ngayong pong araw po ng Webes Throwback Thursday. Wala po tayong winner for today. Again, ang ating pong title of the story ay Magkatawagan or Tawagan. Salamat ka-Vibes at sa lahat po ng mga nanood din sa atin sa FB Live at hindi ako hinayaang mag-isa. Hello muna sa shoutout sa 997 Sandigan Transport Service Cooperative Minibus biyaheng SM Fairview. Ayan na, buen dia, nakikinig po sa 92.3. Salamat ka-Vibes. Again, thank you for keeping me company. At syempre, ka-Vibes, tuloy lang tayo syempre sa tugtugan. Kasama na po ang Banana Crew. Ayan. Ayan. Oo. Ang Banana Crew, simula alas 3 hanggang alas 5:30 ng hapon, ang tambalang Jai Kim. Ikaw ba, kung may karelasyon ka na, may kipagkita ka pa ba kay ex? Hindi na. 'Di ba? What's the reason for seeing him again? Ay, taray. Paano kung on the rocks kayo parehas? Like yung, ikaw, on the rocks ka doon May sa relasyon mo. May pinagdadaanan Oo. kayo, lagi kayo nag-aaway. Oo. And then, yung ex mo, ganun din siya. Tapos sabi nila, for one last time, can we be Friends? lovers again? I know For talaga. one last time. Kumbaga, bigyan lang natin ng alaala yung ating nakaraan. Papayagan Wag na. mo ba? Tapos na yung chapter na yun eh. Oo, taray. Mahirap nang buksan ulit ang Exactly. chapter na, alam mo yun, paulit-ulit, magiging cycle lang ang problem ninyo. Exactly, 'di ba? At saka bakit ka pa papasok sa isa pang relasyon? Papasok ulit sa isa pang pagkakamali. On the rocks ka na nga, guguluhin mo pa, 'di ba? Correct. Oo. Sasakay ka o sasakyan? Ay, Bakit? totoo ba yan? Ay, oo nga. Oo. Sasakay or sasakyan? Gusto kong ako na lang yung sasakay. Para ka kinikiliti. Hindi, ako yung sasakay. Syempre, may tayo mag-commute. Ay, syempre, diba? Passenger Oo. princess. Ay, tama. Correct ka dyan. Ayan, ako, susunod na po. Syempre, ang Banana Crew, mga kasama nyo, DJ Kim, Chorva, and DJ Jaiho. Syempre, lahat ng yan dito lang sa 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio. Ka-Vibes!